Jesus, ika'y nasa aming harapan. Ikaw ay namasa kahinaan. Ikaw lamang ang tanging dahilan. Ang iyong presensya'y laging nariyan. Ika'y ligayang di mapantayan. Sa gitna man ng lumbay at alinlangan, oh Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kaya ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, o Panginoon. Ang pag-ibig mo'y higit sa kaya ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. O Panginoon, sapat ang biyayang nagmula sa'yo. Sapat ang kaluwalhatian mo. Sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong galak itataas ka, O Kristo. Sapat ang biyayang nagmula sa'yo. Sapat ang kaluwalhatian mo. Sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong galak itataas ka, O Kristo. O Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kaya ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. Ang pag-ibig mo'y higit sa kaya ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. O Panginoon. Purihin ng Diyos. 2 weeks na lamang po from now ay
yung pong ating Pentecost, no? Pentecost celebration that will be on August 9. Paalala po, tayo pong lahat ay pupunta doon dito po sa Jesus Lapus Complex. Mag-start po tayo ng mga alas 8, pero dapat mga bago alas 8 ay nandun na po tayo, So, yan po ay Sabado, August 9. Ang ating pong isusuot ay puti. At ang mag-lead po ng praise and worship, ang ating worship team. Suportahan natin ang gawain dahil alam ko po mayroong inilalaan na mabuti ang Diyos, mga pagpapala ang Diyos sa ating pong pagpunta doon. Kung maaari po ay ibigay na natin yung ating registration na 100 pesos para maipadala na po sa Tarlac section para gagamitin po ito doon sa mga gastusin. Kagaya ng sound system, love gifts sa ating magiging tagapagsalita. Tayo pong lahat ako po ay naniniwala na kaya nating pumunta. Full mobilization po tayo ang church po natin. Hopefully ay by the grace of the Lord ay tayong lahat ay makapunta. Praise God. Amen po ba doon? Amen. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. At ibuksan po natin ang ating mga Bible sa 2 Chronicles 34, verses 8 up to 31. Siguro po hanggang 33 na. Mahaba po yan, pero alam ko po nandito tayo upang makinig ng salita ng Diyos. Alam po ninyo, mayroong panahon sa Israel na binabasa nila ang salita ng Diyos. Ang nagbabasa ng salita ng Diyos, dahil mahaba, maghapon. Ang nagbabasa, nakaupo. Yung dyan, yung nakatayo. Pero ngayon, baliktad. Dito nakatayo, dyan nakaupo. Basahin po natin 2 Corinthians 34. Let's start from verse 8 po. Magbabasa po ako sa New International Version. 2 Chronicles 34, verses 8 up to 33. In the 18th year of Josiah's reign, to purify the land and the temple, he sent Shaphan, son of Azaliah, and Maaseiah, the ruler of the city, with Joah, son of Joahaz, the recorder, to repair the temple of the Lord his God. They went to Hilkiah the high priest and gave him the money that had been brought into the temple of God, which the Levites, who were the gatekeepers, had collected from the people of Manasseh, Ephraim, and the entire remnant of Israel, and from all the people of Judah and Benjamin, and the inhabitants of Jerusalem. Then they entrusted it to the men appointed to supervise the work on the Lord's temple. These men paid the workers who repaired and restored the temple. They also gave money to the carpenters and builders to purchase dressed stone and timber for joists and beams for the buildings that the kings of Judah had allowed to fall into ruin. The workers labored faithfully. Over them, to direct them, were Jahath and Obadiah, Levites descended from Merari, and Zechariah and Meshullam descended from Kohath. The Levites, all who were skilled in playing musical instruments, had charge of the laborers and supervised all the workers from job to job. Some of the Levites were secretaries, scribes, and gatekeepers. While they were bringing out the money that had been taken into the temple of the Lord, Hilkiah the priest found the book of the law of the Lord that had been given through Moses. Hilkiah said to Shaphan the secretary, "I have found the book of the law in the temple of the Lord." He gave it to Shaphan. Then Shaphan took the book to the king and reported to him,
Your officials are doing everything that has been committed to them. They have paid out the money that was in the temple of the Lord and have entrusted it to the supervisors and workers. Then Shaphan, the secretary, informed the king, Hilkiah the priest has given me a book. And Shaphan read from it in the presence of the king. When the king heard the words of the law, he tore his robes. He gave these orders to Hilkiah, Ahikam, son of Shaphan, Abdon, son of Micah, Shaphan the secretary, and Azariah, the king's attendant. Go and inquire of the Lord for me and for the remnant in Israel and Judah about what is written in this book that has been found. Great is the Lord's anger that is poured out on us, because those who have gone before us have not kept the word of the Lord. They have not acted in accordance with all that is written in this book. Hilkiah and those the king had sent with him went to speak to the prophet Huldah, who was the wife of Shallum, son of Tokhath, the son of Hasra, keeper of the wardrobe. She lived in Jerusalem, in the new quarter. She said to them, This is what the Lord, the God of Israel, says. Tell the man who sent you to me, this is what the Lord says. I am going to bring disaster on this place and its people. All the curses written in the book that has been read in the presence of the king of Judah, because they have forsaken me and burned incense to other gods and aroused my anger by all that their hands have made. My anger will be poured out on this place and will not be quenched. Tell the king of Judah, who sent you to inquire of the Lord, this is what the Lord, the God of Israel, says concerning the words you heard. Because your heart was responsive and you humbled yourself before God when you heard what he spoke against this place and its people, and because you humbled yourself before me and tore your robes and wept in my presence, I have heard you, declares the Lord. Now I will gather you to your ancestors, and you will be buried in peace. Your eyes will not see all the disaster I am going to bring on this place and on those who live here. So they took her answer back to the king. Then the king called together all the elders of Judah in Jerusalem. He went up to the temple of the Lord with the people of Judah, the inhabitants of Jerusalem, the priests and the Levites, all the people from the least to the greatest. He read in their hearing all the words of the book of the covenant which has been found in the temple of the Lord. The king stood by his pillar and renewed the covenant in the presence of the Lord, to follow the Lord and keep his commands, statutes, and decrees with all his heart and all his soul, and to obey the words of the covenant written in this book. Then he had everyone in Jerusalem and Benjamin pledged themselves to it. The people of Jerusalem did this in accordance with the covenant of God, the God of their ancestors. Josiah removed all the detestable idols from all the territory belonging to the Israelites, and he had all who were present in Israel serve the Lord their God. As long as he lived, they did not fail to follow the Lord, the God of their ancestors. Let us pray. Panginoon, nagpapasalamat kami sa binigay po ninyong pagkakataon sa amin upang kami po ay makasamba, makapagpuri na sama-sama. Salamat sa mensahe inyong ibibigay po, Panginoon, sa amin. Inihiling namin, O Diyos, na maging mababa ang aming mga puso upang tanggapin kung ano ang iyong gustong iparating sa amin. Nagpapakumbaba nga po kami, Panginoon. Lord, binubuksan ang aming mga puso at kaisipan. Nakahanda, Panginoon, na tanggapin ang iyong gustong ipaabot sa bawat isa po sa amin.
Kami po, O Diyos, ay umaasa lamang sa inyong kabutihan at sa inyong biyaya, Panginoon, na salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig sa amin na yung inilaan, Panginoon. Salamat po. Pinupuri ka namin, O Diyos, dinadakila at pinapasalamatan. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. The world continues to be in crisis. At di lamang po crisis, mga crises. Ano po? There were wars and there are wars. Nagpapatuloy. Ano po? Merong ceasefire sa Middle East, pero magkakaroon ulit ng gera yan. Sigurado po yan. It's written. Maliban dyan, mayroon din ba ang, ano ba yung dito malapit sa atin, sa Asia? Thailand and Cambodia, dahil po dun sa border, no, na pinaglalabanan nila. Marami pong gera. Po. Mayroon ding civil war. I think sa Syria, magulo pa rin, ano, sa loob. Ano po? At dahil po sa mga, especially sa Syria, ano po, sa parte na kung saan mayroong mga gera ay yung mga mayroong tagutom. Yung mga bata ay stunted yung kanila pong growth. And pinapakita sa mga balita na malnourished yung mga bata. Ano po? It's because of their country that is torn by war. Tapos pag may magdadala po ng mga pagkain, bago pa mapunta doon sa intended na beneficiaries ay sinasalakay, kinukuha. Magulo, ano po? Tayo po ay mayroong share of crisis. Itong nakaraan, ano po, na linggo, na week, marami po ang binaha. Ano? Pinag-uusapan namin nung prayer meeting. Imagine kung ikaw ay lubog. Ano? Imagine mo yung abala, pagkatapos yung pagod. Matatakot ka sigurong matulog kung ang yung bahay ay lubog dito, paano ka makakatulog? Kung hanggang dito yung baha, baka isipin mo matutulog ka eh. Paggising mo, baka lumalangoy ka kung marunong ka lumangoy. We have our share of crisis in our country. At marami, ano po? Sa politics, marami. Ang Baguio ay sarado, di ba? Bukas na ba? Maraming landslide, hindi lamang sa Quezon, pati sa Marcos Highway. Ano po? Maliban doon, we have our own personal crisis. Marami tayong hinaharap na mga hamon sa ating buhay o marahil sa ating pamilya. Ano po? At sometimes they are beyond our capacity to endure and to cope. We face challenges every day. Pero para sa isang mananampalataya po, we do not make excuses because of this crisis. Hindi natin sinasabi na tayo ay hihinto na sa ating pananampalataya, hindi po ba? Ang ating pananampalataya ay hindi lamang sa panahon na tayo po ay maginahawa ang pakiramdam o maginahawa yung kalagayan ng ating pinansyal na kalagayan o ang lahat ay mabuti. Hindi po ganon yung ating realidad ng buhay po natin. Ano? Mananampalataya ka man o hindi. We will face challenges. But for us, we do not make excuses because of this crisis in our lives. We learn from the past. We continue to face the present with courage from the Lord. And we hope for the future with faith. Ganun po tayo, hindi po ba? Minsan, ang sabi po ng Biblia ay we fall 7 times, we rise 8 times. Hindi tayo sumusuko. We do not turn our backs on our faith, but we continue
And we press on toward the goal. Kagaya po ng sinasabi po ni Apostle Paul. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Hindi tayo humihinto, hindi tayo sumusuko. Marahil nararamdaman natin kung minsan na parang susuko tayo. Pero kung tayo po ay nananangan sa salita ng Diyos, tayo ay napapalakas. Ang goal natin ay manatili tayo dun sa gitna ng presensya ng Panginoon, dun sa Kanyang perfect will. Ano po? Ang Israel po, it had a roller coaster ride in their faith. Depende po sa kanilang, depende sa hari. Ano po? Magbigay ako ng konting background, ano po? Ang Israel po ay dati meron silang United Kingdom. Nung panahon po ni Saul, ni David, and Solomon. Pagkatapos po ni Solomon, meron nagkaroon ng divided kingdom. Ang Israel at ang Judah. Ano po? So, ganun yung istorya nila, no? Nag-aaway ba ito? Nag-aaway kung minsan. Ano po? Mas naunang naigupo ng mga outside forces ang Israel. Matagal po yan. Pero tandaan po natin, wala ni isa ang mabuting hari sa Israel. Yung Northern Kingdom, nung nagkahiwalay na po. Ang Southern Kingdom, which is Judah, ay nandito po ang lahi po ni David. Ano? Kung minsan, mayroong righteous king, kagaya po nito, si Josiah, and he was a king when he was 8 years old. No po? So, ganun yung istorya. Pagkatapos, marahil, yung mga tatlong alam lang natin na hari ay ito, tatlong ito. Pero napakaraming naging hari po during that divided kingdom. Ano po? At ito pong si Josiah ay isa dun sa mga hari ng Judah. Ano po? Depending on the faith and commitment of the king, the nation is affected. It can be affected po for evil, it can be affected for good. O ma-restore nila ang faith nila sa Diyos. Depende sa hari. Josiah was a good king who influenced the people to renew their commitment to God nung makita po nila yung libro. Anong librong ito? Maaring parts of the Bible. Ano po, maaring ito ay yung Deuteronomy. Ano po, kasi kung babasahin natin Deuteronomy 28, nandun po yung mga curses and blessings. Ano po? Tayo po, we need to always renew our commitment to the Lord. Sa bawat mahirap na kalagayan, sitwasyon ng ating mga buhay, o krisis ng buhay po natin, ang pananampalataya natin sa Diyos ay napakahalaga. It plays a vital role, important role, in our victory as a Christian. Mahalaga po ang ating pananampalataya sa Diyos. Ano po? Kung paano natin i-conduct yung sarili natin, ano po? Depende. Kung yung influence ng faith po natin ay napakalaki, how we conduct ourselves even outside the church. Kasi pinanghahawakan natin yan, ina-apply natin kung ano yung binasa natin, kung yung naituro natin, kung ano yung mga alam natin na sinasabi ng salita ng Diyos, we apply them doon po sa ating buhay. At iba yung ating pamumuhay, iba yung ating pananaw kung tayo po ay sumusunod sa salita ng Diyos. We need to renew, bakit nga po ay kapag ang isang pananampalataya natin, kapag ang pananampalataya natin ay inilagay natin sa ating likod, o kaya ibig sabihin, tayo ay tumalikod sa pananampalatayang ito, ay kagaya ng Israel, ano po ang magiging kalagayan ng kanilang mga buhay ay paglabag sa kautusan ng Diyos at gagawa sila ng mga evil. Ano po?
Pero dito, pivotal po yung nakita nila, yung ang ginamit na salita ay the word of the Lord. Ano po? Tingnan natin. The book of the law. Sorry. The book of the law. Yun po yung ginamit na term. Ang sabi po ay sa verse 31, "And the king stood in his place and made a covenant before the Lord." What is the covenant? To walk after the Lord and keep His commandments and His testimonies and His statutes with all his heart and his soul. So siya muna, to perform the words of the covenant that were written in this book. Ano po? Makikita natin that he first committed himself and the people followed. Mahalaga po yun. Ano po? Mamaya, tingnan natin yan. He first committed himself to the Lord and the people followed. Ang mensahe po ay, kaya binasa ko po yun, ay renewing our commitment. Kasi siya, nag-renew siya ng kanyang commitment o yung covenant sa Panginoon. Makikita po natin na nakalimutan nila ang salita ng Diyos. Ano po? Yung time po ni Josiah, parang makikita natin sa narrative dito na pinapagawa nila yung templo. Mayroong repair sa templo. Ano po? Mayroon silang parang fundraising din. Parang tayo, no? Mayroong binabanggit na pera dito eh. Hindi ba? While they were bringing out the money that had been taken into the temple. So mayroong, makikita rin natin sa mga unang mga verses na binasa po natin, mayroon silang mga nagtatrabaho doon. Mayroong repair. Pero doon po in the course of that repair, ay nakita nila ang book of the law. Tanong, bakit nabigla sila nung makita nila ito? Hindi ba dapat sa templo ang pinag-aaralan ng salita ng Diyos? Hindi ba dapat sentro, kagaya po natin, sentro ang pangangaral ng salita ng Diyos? Kasi basis natin ito eh. What is their basis? Bakit nila nakalimutan? Bakit nabigla? Bakit hindi alam ng hari? Bakit hindi nila alam ng priest? Anong ginagawa ng priest? What's their basis? This implies that the nation did not have the book of the law for many years. Bakit sila mabibigla? Hindi nila pinag-aaralan. Dapat yung pinag-aaralan. Dapat yan ang pinapangaral. Dapat yan yung binabasa. Ano po? They did not have the book of the law for many years and probably decades. Bakit ganon? So, ibig sabihin, wala silang basis doon sa kanilang mga paniniwala, ano po? And they have turned from it. Actually, mabibigla. Hindi alam ni Josiah kung ano yung pinabasa niya, nabigla siya. Bakit merong ganon? The Word of God has been buried. The Word of God was forgotten or it was set aside. Especially during the reign of evil kings. Kung magkasunod-sunod po yan, yung mga evil kings po, tatlo. Tapos sila, let's say, nag-reign sila ng tig 25 years. Biruin mo yun, 75 years. Talagang makakalimutan. Tapos, ang dinesecrate nila yung temple. Imbes na templo, ang ipangaral doon, ang patungkol kay Yahweh, patungkol sa Diyos, at sa kanyang mga salita, iba yung kanilang mga sinamba. They have desecrated the temple ng mga evil kings. Ano po? It has been buried, forgotten, set aside, especially during the reign of evil kings like Manasseh and Ammon.
And these kings promoted idolatry. They have desecrated the temple of God. Kaya maintindihan mo ngayon, bakit hindi nila alam ito? Magkakasunod yung mga evil kings na yung mga tao nakalimutan nilang patungkol sa pagsamba sa Diyos. Decades. Siyempre, hindi po na alam kung ano ang tinuturo nito. Malayo sila sa Diyos. They have neglected it. Ano po? And how easy it is for God's people to drift from the Scriptures. It does not only apply sa kanila, kung hindi po mag-iingat ang isang mananampalataya, hindi mag-iingat ang isang church, it's easy for God's people to drift from the Scripture when it is not central in worship. Kaya tayo po, ang sabi po ni Apostle Paul, huwag mong iisipin na ikaw ay nakatayo, baka ikaw ay nakadapa na. Kung hindi natin babantayan ang ating spiritual life, kung hindi natin babantayan kung ano yung finifeed natin sa ating mga buhay, dapat tayo ay nakasentro sa salita ng Diyos sa ating pagsamba. Amen po ba? Pero salamat sa Diyos dahil po dito, sa narrative na ito, the book of the law was rediscovered. It was reported to Hilkiah, the priest, nakita, doon sa repair, doon sa templo, nakita yung book of the law in the house of the Lord. And it was given to Shaphan na secretary, and it was given to the king. At pinabasa ng hari. At mag-advance po tayo sa verse 19. Ang sabi po, nung pinabasa, siguro verse 18, tingnan natin. Then Shaphan the secretary informed the king, Hilkiah the priest has given me a book. And Shaphan read from it in the presence of the king. When the king heard the words of the law, he tore his robes. Narinig niya yung mga nakapalupo doon, kung anong sinasabi patungkol sa pagpapala at patungkol doon sa mga sumpa. When he heard the words of the law, sabi, he tore his clothes. Ibig sabihin, he was touched in his heart by the word of God. And he turned his heart toward God. Tama ang kanyang puso, at ang kanya pong pag-rend o pagsira doon po sa kanyang robe ay hindi lamang po pakitang tao yon. Kasi mayroong nagpapatunay na yung mensahe ng Diyos sa pamagitan po ni Huldah ay mismong ang Diyos ang nagsabi na siya ay nagpapakumbaba, na siya ay ina-acknowledge niya ang Diyos. Sa verse 27, ito po, because your heart was responsive and you humbled yourself before God when you heard what He spoke against this place, and because you humbled yourself before me and tore your robes and wept in my presence, I have heard you, declares the Lord. So totoo, hindi po pakita na he was touched by the word of God. He accepted the word of God at nag-respond po siya ayon doon. Alam po ba ninyo, mayroong hari, hindi ko po, pasensya na kayo, hindi ko na-research. Mayroong hari, nasa Biblia po yan, na bawat mayroong binabasa ng isang pinabasa niya, pero bawat pagkatapos na mabasa, ay inaalis. Nabasa niyo yan? Inaalis yung page na yon at tinatapon sa apoy. Mayroong haring ganon. Pero po si Josiah, nung marinig niya ang salita ng Diyos, siya po ay nagpakumbaba, hindi po siya nagrebelde kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Nagpakumbaba siya at siya ay nagsisi sa kanyang kasalanan
Nagsisi sa kanyang, kasi parte siya ng Israel, ano po, nagsisi for not making Yahweh their God, their priority. At nagsisisi yung hindi nila kakilala ang Diyos. Pero siya po ay dumapit sa Diyos. Nag-response doon sa kung ano ang mensahe ng salita ng Diyos. Nagpakumbaba, nagsisi nung marinig niya ang salita ng Diyos. Tayo po, we must have a responsive heart that listens. At hindi lamang po nakikinig, kundi nagsasubmit sa salita ng Diyos. At kapag marinig natin ang salita ng Diyos, we act accordingly when the Word of God is preached or when the Word of God is read by you. Hindi lamang po basta tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi lamang tayo basta nakikinig ng salita ng Diyos. We submit to its authority. We act according to what it says. We are not just hearers of the word, but we are doers of the word. Meron tayong basihan ng ating pagsamba. At ang basihan ng ating pagsamba ay ang salita ng Diyos. Sa education po, maraming mga basis, di ba? Basis. Legal basis. Ano pa ba yung mga basis nila? Dami yan, pinag-aaralan po nila. Tayo po, ay meron tayo dapat basis sa ating pong pagsamba. We seek God through His Word. Makikilala natin, bakit natin ginagawa ang pangangaral ng salita ng Diyos? Bakit tayo umaawit? Para lang ba masaya? Hindi ba ang salita ng Diyos, sinasabi ng salita ng Diyos, magtaas tayo ng kamay sa pagpupuri, umawit, purihin siya sa mga instrumento. Lahat ng klaseng instrumento. Nasa Biblia po yan. Ginagawa natin. Meron tayong basis sa ating ginagawa. We seek God through His Word. We turn a submissive heart to follow His commands and His teachings. Basis natin ang salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon dahil sa pagkakataon dito po ay na-rediscover nila ang salita ng Diyos. At sa pamamagitan po ng haring ito ay they turn to God's Word. They turn to God's Word. At pagkatapos po nilang ma-rediscover ito, dun sa repair ng templo, this king acted in faith. Sa verses 20 up to 29 po, si Josiah nag-respond po when he heard the word of God, na-realize po niya kung gaano kalayo sila sa Diyos. Disaster. Disaster yun, di po ba? Malayo ka sa Diyos. Malayo tayo sa Diyos. Chaos ng buhay. They were far from the Lord. The nation is far from the Lord. They have strayed doon po sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Wala silang basis. Pero nung ma-rediscover nila ang salita ng Diyos, ito pong haring ito, he took immediate action to seek the Lord. Dapat ganon, hindi po ba? Malayo sila sa Diyos, pero hindi niya sinabi, magpakalulong na kami, Kenny. Malawot na kami Ay, hindi po ganon. Mayroong chance na siya ay lalapit sa Panginoon, hanapin ang kalooban ng Panginoon. Ginawa po niya yon. Kapag ang salita ng Diyos ay nagsalita po sa atin, nag-impress sa atin, malakas ang
mensahe sa atin, we should take action. Amen po ba? Ang sabi po ng Hebrews 4:12, the Word of God is living and powerful. Sabi po, na-quote yata natin ito nung last time, na ang salita ng Diyos ito ay parang ulan o kaya snow. Nagagawin ito na kung ano yung kanyang intention. Ano po? Hindi babalik sa Diyos na hindi ginawa yung kanyang intention. When we hear the Word of God, ano po, our hearts will be exposed. And it will expose the sin in our hearts. Po. At kapag na-expose po yan, it calls for a transformation. Yun yung ating action of faith. It exposes our hearts. Alam natin na meron tayong pagkukulang. Sila alam nila. Ang haring ito alam niya mayroong pagkukulang na sila ay malayo. Pero hindi siya po ay humakbang palapit sa Diyos. Their sin was exposed. And because of that, ang nasa niya ay lumapit sa Panginoon. At magkaroon ng transformation, hindi lamang po sa kanya, maging sa buong bansa. Hindi lamang po siya nakinig na passively, na nandito ang salita ng Diyos. Pinakinggan, pinabasa, pinakinggan. Maganda pala. Maganda pala ang salita ng Diyos. Hindi po natapos doon. He took action. Ano po? He did not just listen passively and did nothing. Pero ang kanya pong puso, it was moved by the Word of God and he made drastic actions. Ano po ang ginawa? Ang sabi niya ay, sa verse 20, he gave these orders to Hilkiah, Ahikam, son of Shaphan, Abdon, son of Micah, Shaphan the secretary, and Azariah the king's attendant, go and inquire of the Lord for me and for the remnant in Israel and Judah about what is written in the book that has been found. Great is the Lord's anger that is poured out on us because those who have gone before us, ito yung mga kings that were evil. They are not just bad. They are evil. Biruin po, i-desecrate nila yung templo. Great is the Lord's anger that is poured out on us because those who have gone before us have not kept the word of the Lord. Mahirap din, ano? Those who have gone before us. So ano yung those who have gone before us ay men of faith. Ang problema nila dito, those who were before them, they were evil people. Evil kings. At kasama ng mga evil kings na to, yung isasama nila yung kanilang mga nasasakupan sa Israel. He sought godly counsel through Huldah, the prophetess. Mayroong propeta. Nakakapag-interpret ng salita ng Diyos. Mayroong propeta na pwedeng magsabi, ito ang sinasabi ng Diyos. Importante po yun. Importante na mayroong mga propeta na sasabihin nila, ito ang pinapasabi ng Diyos sa iyo. Kapag walang mensahe na ganito, tingnan po ninyo, pansin ninyo, mga sinasabi ng mga propeta, this is what the Lord says. Hindi na sinasabing, ito ang aking sinasabi. Ang sinasabi po nila, kung ano ang pinapasabi ng Diyos. Pansinin po niyo. Sa verse 23, this is what the Lord, the God of Israel says. Tell the man who sent you to me.
Mga false prophet po, pwede nilang sabihin. Pero matatakot din sila na ito ang pinapasabi ng Diyos. But a man of God, a true prophet of God, alam niya kung anong pinapasabi ng Diyos. At automatic niyang sasabihin, ito ang mensahe ng Diyos para sa iyo. This king, he sought prophetic wisdom. Even as a king, ano po? He sought prophetic wisdom. Nagpapakita po ito ng kanyang humility and teachability. Una po, hindi lamang siya nakinig passively na ito pala ang salita ng Diyos. He acted upon it. He acted upon the message of the Word of God. At nung pong, kumbaga, when he acted upon it, ano po, nahipo ang kanyang puso, ano po, ay he sought godly counsel sa pamamagitan po ng isang propeta or prophetess, babae. At nagpapakita po nito ng kanyang humility na hindi niya ako ang hari, ako may kibalo kanina eh. He acted in faith kasi po ginamit niya ang kanyang posisyon bilang pong hari to turn the nation back to God. Ulitin ko po. Ginamit niya ang kanyang posisyon bilang hari upang ibalik sa pananampalataya ang kanilang bansa. Sa verse 29. So the king called together all the elders of Judah and Jerusalem. Pinatawag niya. Mayroon siyang kapangyarihan sa mga ito. How have we used our position that God has given us to influence them for Jesus Christ? Ulitin ko po ang tanong. How have we used our position of influence to win people for Jesus Christ? Ang taong ito, si Josiah, pinatawag niya lahat. From the least to the greatest. Para pakinggan nila ang salita ng Diyos. Ano po? He persuaded others to join. Ano po? Dito po sa pag-act po nila doon sa kung ano ang na-discover po nila na ay, nandito ang salita ng Diyos. We must act based on the Word of God. We must influence people for God, even use our positions so that we can influence people for God. We must listen and obey the clear message of God. And sa atin po ngayon, what is the clear message of God? Kailangan ba ng propeta? Ay, nandito po. We have a clear message from God. Galing po dapat sa Biblia. Ito parati ang ating basis. Basis ng ating pananampalataya. Hindi tayo dapat aalis kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Dito tayo. Kapag naalis ang isang tao, ang isang church, sa salita ng Diyos, kung naipapangaral na lamang ay yung kung ano ang kanilang mga nangangating tenga ang gusto nilang papakinggan, at hindi na ipapangaral ang salita ng Diyos, maalis po yan doon sa presensya ng Panginoon. And evil will thrive. Kagaya ng nangyari po dito. Talagang aalisin nila ang salita ng Diyos, ng mga evil kings. Pero even in our times, sa panahon po natin, even in our church, ano po, sentro ng ating pananampalataya ay ang salita ng Diyos. Unang-una po yan, doon po sa ating fundamental truths, the scriptures,
inspired. That is our basis. Ano po? We must listen and obey the clear message of God. At yan po ay galing sa salita ng Diyos. Ano po? Let us seek godly counsel. See, ito po, Hari, he sought godly counsel. At ipag-amit natin ang ating buhay sa Diyos so that we influence people and bring them to the knowledge of God. Makikita po natin dito that first we should know God, know Christ. Ang sabi po ni Paul, I want to know Christ and the power of His resurrection. Nung pong si Paul, ay yun ang nasa niya, to know Christ. Maliban po doon ay knowing Christ. Pagkatapos po noon, ang susunod ay make Christ known. Ibahagi si Jesus. Ano po? Share natin. Paggamit natin ang ating buhay so that people may come to know the Lord. Merong mga times siguro na the Lord is convicting us to pray for the people. To pray for a friend. Nandun siya, nagkukwentuhan lang kayo. And siguro, nagbukas ng problema. And you're a Christian. And God is convicting you to pray. Pag-pray mo. Kapag meron tayong mga pinaisip ng Diyos na gano'n, huwag na tayong, kanangalawang aldo siguro. Yun na yun. Yun na yung time na yun. You can minister to that person na ang Diyos ay ibinibigay sa iyo, nagbubukas ng pagkakataon ng Diyos. Kung minsan, di po ba humingi tayo ng pagkakataon sa Diyos na tayo ay makapagbahagi? Noong pong Friday ay naibahagi namin yung doon sa parang mga regular lang na nangyayari. Yung sa mga routine natin. No? Pwedeng kumilos ang Diyos doon sa mga routine. Yung mga araw-araw natin ginagawa. Ano po? Make Christ known. Know Christ and make Him known. Ano po? Okay, para sa third point po natin, so renewing our commitment, we turn to God's Word. We renew our commitment by acting on our faith. And we renew our commitment, yun nga po, covenant renewal. Tingnan po ninyo yung verses 30 up to 33. Ang sabi po ng verse 30, He went up to the temple of the Lord with the people of Judah, the inhabitants of Jerusalem, the priests and the Levites, all the people from the least to the greatest. He read in their hearing all the words of the book of the covenant, which has been found in the temple of the Lord. So binasa lahat. Siguro ito po, hindi naman 2 oras ito. Nakagaya natin, nandito na yung pagpanalangin, pag-awit, pag-offering, pangangaral ng salita ng Diyos. Ito po, lahat pinatawag niya. The king called together all the elders of Judah, Jerusalem. He went to the temple of the Lord with the people of Judah, the inhabitants of Jerusalem, the priests and Levites, all the people, from the least to the greatest. In his influence, lahat pinatawag niya. Hari siya eh. He's the one who read. Sabi niya, he read in their hearing all the words of the book of the covenant. Imagine po how he was touched by the word of God. Siya ang magsasalita. Imagine yung respeto niya sa salita ng Diyos. Imagine kung ano po yung apoy sa kanyang puso na siyang tatayo at magsasalita, magbabasa ng salita ng Diyos. He read in their hearing all the words of the book of the covenant, which has been found in the temple of the Lord. The king stood by his pillar and renewed the covenant in the presence of the Lord. And what is the covenant? To follow the Lord and keep His commands, statutes, and decrees with all their heart
with all his heart and his soul, and to obey the words of the covenant written in this book. Commitment. Commitment na i-renew nila. Nasusunod sila sa Panginoon. Na mayroon silang parang pledge, covenant, nasusunod sa Panginoon. The Word of God was rediscovered, and the king acted in faith, and there was a covenant renewal. And the covenant renewal would be to put their faith in the Word of God, to renew their commitment to Yahweh. At nag-pledge po sila na sila ay magiging tapat sa Panginoon. And the Bible is clear, as long as he was alive, naglingkod sila. Ang sabi ng salita ng Diyos, they did not fail to follow. What an influence, hindi po ba? Pero sana mas maganda yung even when he was dead, they still follow the Lord. Pero ito, okay na yan. Parang, kasi nga, mayroon silang tendency mawala sa Panginoon. Josiah led the people in recommitting themselves to God's covenant. Ang revival po ay kapag mayroong corporate commitment. Not just one person. But it can start with the one person. Amen? It can start, halimbawa dito, nag-start kay Josiah. Natagpuan ang salita ng Diyos, ang pagkatapos, he acted upon it. Tapos, in-encourage niya yung nasasakupan po niya. Ano po? He led the people in recommitting to God's covenant. Pero kagaya po ng binabanggit, it is when there will be a corporate commitment to God. But it can start with one person. Hindi kaya, kumbaga, if I will be that one person, or you will be that one person that God will use so that others may join in this corporate commitment to God. Amen? Gusto po ba niya yan? That we will be used by God so that revival mag-umpisa. At kasi hindi ang revival, hindi lamang yung isa. Isa lang. But that one person ay na-influence niya yung lahat for a corporate commitment to God. At hindi lamang po sila nag-commit sa Diyos, kundi dahil sa kanilang commitment sa Diyos at sa salita ng Diyos, ay na-transform ang kanilang buhay. That is revival. At ang mga totoong revival po, it produces, or true revival produces tangible or visible reforms. Not just private emotions. Salamat sa Panginoon sa mga pagkakataon na sa ating pagsamba ay nararamdaman natin ng presensya ng Panginoon. Salamat sa mga pagkakataong ganon. At ako ay nagnanasa na sa bawat pag-awit natin sa Panginoon, na sa bawat pagpupuri natin sa Diyos, bawat linggo, ay mararamdaman natin ang presensya at kapangyarihan ng Diyos. But it should not end there. It's not just private emotions na we feel good. Praise God. I have felt the presence of God. Salamat. Salamat po sa Diyos sa mga pagkakataong ganon. At sana nga po ang aking hiling ay parating ganon. But there should be tangible reforms. Na sa ating pagsamba, naramdaman natin ang pagkilos ng Diyos, paglabas po natin dito, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado,
na bago ang buhay natin dahil sa presensya at kapangyarihan ng Diyos. Amen. We are not the same as in the past. Amen. And God honors genuine repentance. Nandyan po yan. God honors genuine repentance. Kung yung mga tao po na nandirito, dito po kay Josiah, if the people repented, genuine repentance, they will be spared. Doon sa kung ano ang sinabi ni Propeta Hulda. Mangyayari ba yon? Nangyari ba yon? Nangyari po yon. Kasi eventually, namatay din si Josiah. And, nung mamatay siya, mayroong mga hari na papalit sa kanya. No? Mayroong mga pumalit, sina Jehoahaz. And yung iba, pagkatapos niya, hindi naman po kagaya ng ginawa niyang mga reforms. Ano po? So, if the people repented, they will be spared doon sa judgment as Josiah was spared because he responded with humility. Tingnan po ninyo. Ang sabi ni Hulda, yung judgment para sa Israel, hindi iyon mararanasan ni Josiah. Hindi niya makikita yung judgment na yon. Ibig sabihin, in his lifetime ay, maayos. Kagaya nga po nung huling inano natin, they did not fail to follow the Lord as long as he lived. Pero merong papalit din sa kanya. Ano po? They will be spared. People, if repented, genuinely repented, will be spared. Tayo rin po. Sa ating pong paglapit sa Diyos ay dapat nandun po yung genuine repentance. Totoo sa puso natin, totoo ang intention natin. It's not just lip service. We are committed doon po sa susunod sa Panginoon at hayaan ng Diyos na baguhin ang ating buhay. Ano po? Of course, I understand sometimes we have struggles. We have some doubts. Pero sa tulong po ng Panginoon, we will overcome by the grace of the Lord. Ano po? Huwag tayong tatalikod sa ating Panginoon. Amen po ba? Ang mga tao pong ito, they are now on the verge of turning their failures to triumph. Mayroong judgment, pending judgment, tama? Darating yan. Pero, hindi muna ngayon. Kasi nga, sila po ay nagbabalik loob sa Panginoon. Ang magandang istorya ng revival, alam po ninyo, naisip ko ngayon, yung anong maisip po ninyo sa Bible na repentance? Na revival? Ang Nineveh, hindi po ba? Nineveh? 120,000 people. And these are wicked and evil people. Nangaral po si Jonah at ang nangangaral na ito, tingnan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang mensahero, si Jonah, ayaw niyang mangaral. At wala siyang kaganagana kahit na nung dinala siya ng Diyos doon, di ba? He was spitted out by the fish. Wala siyang kaganaganang mangaral. Talagang ayaw niyang magsisi ang mga ito. Pero tingnan yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Nung nangaral siya, yung mga tao, nagkaroon ng pagsisisi.
At yung judgment na dapat sa kanila ay hindi naibigay. Nagsisi sila genuine repentance. And these people, they are now on the verge of turning their failures into triumph by committing their lives to God. At sila po ay nag-pledge sa Panginoon na sila po ay magtatapat sa Kanya all the days of their lives. Kaya po ba natin gawin? That we commit ourselves to God and be faithful to Him all the days of our lives. Amen. Natatakot ba tayo? Na magtapat sa Diyos, na sabihin sa Diyos, Lord, magtatapat po ako sa iyo. And the people pledged themselves to follow the Lord, to keep His commands, statutes, and decrees with all their heart, just as the king pledged himself to it. Ang hari, nag-pledge siya ng kanyang sarili. And the people followed. And as long as he lived, the people did not fail to follow the Lord. What an influence. Ito po yung binabanggit ko kanina na ang revival po ay dapat pang maramihan. Lahat. Hindi lamang isa. But it can start with one. And that is you. Huwag natin, ay dapat mag-umpisaya pa ang pastor. It can start with us, with you as an individual. Ano po? Huwag natin hanapin sa ibang tao. But of course, the context of this is the leader. But it can start with any one of us na tayo po ay gagamitin ng Panginoon. Our acts of faith to renew our commitment to God and His Word, it will impact those around us. Tingnan po niyo si Josiah. Yung mga malalapit sa kanya, yung buong nasasakupan po niya. His act of faith to commit himself to God and influence people to do the same. Ano po? Sumunod po yung mga tao. Po. Ano pong tinuturo nito sa atin? Do not neglect the Word of God. Amen po ba? Uulitin ko po to give emphasis. Do not neglect the Word of God, but be committed to it. Yan lang po ang basis natin. When we hear the Word of God, act on it. When we hear a message, wag lamang maiiwan po sa church. Wag lamang po, pagkatapos nating mag-lunch, makalimutan na natin yung mensahe. Pero dapat yung pong gist o yung pinakamensahe, alam po natin, and we should act on it. Believe the Word of God. Let it transform us. Let it transform our hearts and minds. Wala pong ibang makapag-transform ng ating buhay. Ang salita ng Diyos lamang. Of course, ang Lord. Pero nakabase pa rin sa salita ng Diyos. Believe the Word of God. Let it transform our hearts and minds. Renew your covenant with God. Renew your covenant with God, just like Josiah. Love Him. Love the Lord. Commit to Him again and again. Love His Word. And I believe there will be people whose lives will be transformed because you followed the Lord.
Amen? Ulitin ko po. There will be people whose lives will be transformed because you decided to follow Jesus. What a sight siguro yon, ano po? Because you have decided Jesus, you were able to influence, let's say, your family, maybe your wife, your husband, your children, those God has entrusted to you. Makita mo sila, they are walking in faith. At parang mas malakas bang pananampalataya nila sa'yo? Magandang makita po yan. At di lamang magandang makita, blessed. We are blessed to see that. Ano po? That their lives were transformed because God used you. Amen. He used you because you followed Him. Praise God. Tayo pong lahat ito mayo. Don't wanna go back, Lord, to the way I used to be, the way I used to live. I won't go back, Lord, to the way I used to be before you rescued me. I will not stop till every tribe and nation bows before you. I will not stop till they all see your glory, see your glory. Your fire burns within, burn within me with your fire. Your fire burns within me, burn within me with your fire. Your fire, your fire burns within me, burn within me with your fire. Your fire, your fire. Sweet, oh, hallelujah, Jesus. With your fire. Oh, come on, lift up your eyes. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. Oh, lift up your eyes to see the glory of the Lord is on. Oh, arise. Lift up your eyes. Lift up your eyes to see the glory of the Lord.
your eyes. Lift up your eyes to see the glory of the Lord. Oh, let us arise, arise. Oh, we need you, Jesus. Lift up your eyes to see the glory of the Lord. Arise, arise. We honor you, Lord. We praise you. Let us worship the Lord. Hallelujah. We honor you, Lord. Hallelujah. We praise you, Jesus. Thank you for your presence. Thank you for your word, Lord. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita. Sa bawat araw, O Diyos, ang dalangin namin that we will be able to turn to God's Word for our strength, for our guidance, for our faith. Turuan mo kami, Panginoon, to always act in faith according to your word. And that every day, O God, we commit our lives to you. That every day, O God, there will be renewal of our faith in Jesus Christ. Our faith is always renewed every day. It's like what is written in your word. Your mercies, they are new every morning. Thank you, Lord God. Lord, we thank you for your presence. We thank you, Lord God, for the anointing of your word. Thank you, Lord God, that your people are open. They accept your message. Their hearts are open, their minds. They are willing to be transformed by the Holy Spirit. Thank you. Salamat po, Panginoon. Lord, unite us as one family who worships you. Lord, we dedicate our lives. We dedicate our family and even this church, Lord. Salamat po. Salamat po. Lord, sa bawat araw ay paalala mo po sa amin na ang buhay namin ay dapat nakaangkla sa iyong mga salita. And we will be committed to it, Lord God. And Lord, transform our lives. Transform our minds and our hearts so that we may be able to focus always on Jesus Christ. Salamat po. Lord, we worship you. We thank you. Ang inyo pong mga anak na naririto ngayong umaga, pagpalain mo sila, iparanas ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Ama at ang pakikiisa ng banal na Espiritu. Amen. 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 God bless everyone po.